Storytime part 5 na nga tayo mga mami. So sa mga hindi pa nakakapanood ng ibang storytime ko, punta na kayo mismo sa page ko mga mami. Tapos may kita nyo naman na yung sunod-sunod, part 1, part 2, part 3, part 4. Pero bago nga ako ulit magsimula sa aking storytime mga mami, gusto ko muna magpasalamat sa nag-sponsor o nagbigay ng pambili ng pangangailangan ng bituka ko gaya ng colostomy bag, wipes, alcohol at tissue, pati na rin mga sabon panglinis sa colostomy bag bago namin i-dispose. Maraming salamat po ulit kasi ang laki talaga ng tulong sa akin kapag meron akong gantong napakaraming stocks. Talagang bawas isipin ko talaga na sa susunod na buwan maubos na naman yung stocks ko, sana naman kaya kukuha ng pambili. Kasi sabi ko nga sa inyo at paulit-ulit ko sasabihin talaga na kapag gantong nakalabas yung bituka, hindi talaga biro. Kasi hindi ka pwedeng maging madumi sa sarili mo, hindi ka pwedeng maging dugyot. Kasi ako din naman ang mahihirapan mga mamis, pwedeng ma-infection yung bituka ko. So anyway mga mamis, mabalik na nga tayo dito sa story time ko. Bali part 5 na nga to. So doon nga ako na-stop sa may 3 doktor na pumasok doon sa kwarto kung saan ako inilagay. Tapos sabi ko nga sa inyo, yung 2 doktor doon, yun yung 2 doktor na magbabantay sa akin sa loob ng ICU after kong operahan. Doon na ako monitor, sila na yung magbabantay sa akin, may caregiver at meron ding mga nurse. Tapos ayun nga, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, itutubuhan ako at hindi natatanggalin yung tubo na yun hangga't hindi ako nagiging okay. So ito na nga mga mamis, no, after nga ako kausapin ng 2 doktor na magbabantay sa akin or magmo-monitor sa akin doon sa loob ng ICU, umiksena na nga tong isang doktor. Bali siya yung doktor sa ugat mga mamis. Nakalimutan ko yung tawag doon eh. Basta ang tawag namin sa kanya, Dok, wag na nga kasi malalaman niyo kung saan hospital ako. Hindi ako pwede magbanggit ng ospital o pangalan ng doktor dito mga mamis kasi mahirap na baka mabalikan ako eh. Baka imbis na ako yung magdemanda, ako yung demanda. Charot! So ito na nga mga mamis, no. Ang sabi sa akin ng pangatlong doktor na yon kakailanganin daw namin ng 30,000. So, syempre, ito na naman tayo. Naloka na naman ang Ma'am Panay nyo kasi kakagawa nga lang ng paraan dun sa 14,000 plus na kailangan namin. Tapos, another 30,000 na naman. So, para saan nga daw ba yung 30,000 na yun mga mami? So, yung 30,000 na kailanganin namin na yun, pambili daw yun ng graft or tubo na lagi ko sinasabi sa inyo na nilagay sa katawan ko. Pero nung time na yun, maliit lang daw yung tubo na ilalagay sa akin. Parang 1.5 inch lang. Kasi nga mga mamis, di ba sabi ko sa inyo, yung aorta ko, talagang matatamaan yun kapag inoperahan ako. So, yung tubo na yun, yun yung ipapalit sa aorta ko. Hindi daw kasi manggagaling sa ospital na yun or sa kanila, yung tubo or yung graft na ididikit or ikakabit pala sa akin. Kasi nga, kailangan pa daw yun bilhin sa labas. Hindi ko alam kung saang labas, kung sa ibang ospital ba o di naman kaya baka sa Divisoria. Charot! So pagkasabi nga sa akin ng doktor mga mamis na kakailanganin daw namin ng 30,000 para nga pambili ng tubo or graft na ikakabit sa akin. As in talagang umiyak ako ng husto na naman nun mga mamis kasi hindi ko naman alam kung meron pa ba kaming nasapat na pera, kung marami ba talagang nag-donate sa amin. Kasi hindi na ulit ako nag-post nun eh. Isang beses lang ako nag-post para nga lang dun sa kakailanganin namin ng pambili ng mga gagamitin sa akin pang tahi pag inoperahan ako. So yun na talaga mga mamis na talagang nag-breakdown na ako. Iyak ako ng iyak talaga doon sa loob ng ospital habang kaharap yung 3 doktor na yon. Tapos may mga nurse. Naririnig na rin ako ng mga ibang pasyente sa kabilang kwarto. Pero na mga time na yun mga mamis talagang sobrang iyak ako ng iyak. Hindi talaga nag-e-exist sa paligid ko yung mga tao. Kasi nga iniisip ko ano ba naman to? Panibagong gastos na naman. Nagawa na nga ng paraan yung mga kailangan ko sa pagtahi pag inoperahan ako. Tapos 30,000. Syempre hindi ko naman alam kung meron pa ba ulit kaming nalikom. Kasi hindi na lang ako nag-post nun eh. Kung sabi ko talaga sa doktor habang umiiyak ako, saan namin kukunin yung 30,000 na yon? Wala na nga po kaming pera. Alam niyo ngayon mga mamis, hindi ako makaiyak-iyak gaya nung sa part 4 ko kasi pag ini-imagine ko yung itsura ko, no, natatawa din ako sa sarili ko. Bakit ako biglang naging ganun? Pero syempre, naiintindihan ko rin naman yung sarili ko nun kasi isipin mo, 800 yung pera namin. Kung hindi pa kami makakalikom, kung hindi pa ako magpupuso, hindi pa namin talaga mapupunan yung mga ibang pinabili ng doktor. Tapos, panibagong 30,000 na naman. Pero pinakalma ako ng mga doktor noon, pero matagal bago nila ako napakalma kasi nagulat talaga sila sa iyak ko eh. Parang akala mo biglang nagkaroon ng dragon doon sa loob ng ospital. So yun, kinausap nila ako, sabi nila na wag ko nga daw munang intindihin yun, wag daw muna ako problema doon kasi paglabas ko pa naman doon ng ospital yun babayaran. So medyo kumalma ako mga mamis kasi iniisip ko, okay, sige, medyo matagal pa, baka magawa ng paraan. Pero sobrang nakakaloka kasi talaga mga mamis eh. Kasi 'di ba, ang alam nating lahat, ang impormasyon natin, pag nasa public hospital ka, wala kang gagastusin kahit piso. Pero hindi pala talaga totoo yun mga mamis. So kahit nasa public hospital ka mga mamis ay gagastos at gagastos ka pa din talaga. Lalong-lalo na nga kapag sinabi nila na yung mga kailangan wala dun sa kanila or wala dun sa loob ng ospital. Kaya kailangan mong maghagilap ng pera, pambili ng mga kailangan doon sa labas. So fast forward tayo mga mami, saying nga napakalma na nila ako, hindi ko na muna inisip yung 30,000 kasi nga baka maapektuhan palalo yung kalusugan ko. Ang kailangan ko muna ay maoperahan. So pagkatapos nga ng halos 2 linggo na pagkaka-admit doon sa ospital na yun, finally nga kinabukasan ay operahan na ako.
So before 7 AM mga mamis kinuha na ako doon sa aking room tapos dinala na ako sa operating room. Nung nasa operating room na ako mga mamis hindi pa naman ako napatulog agad noon. Gising pa ako noon kasi may mga nagdadatingan pang maraming doktor. Sunod-sunod yung dating ng doktor mga mamis Tapos nakikita ko yung orasan noon. Basta natatandaan ko past 7 AM at pinatulog na nila ako. So dahil nakatulog na nga ako noon mga mamis, syempre wala na akong alam noon kung ano ba yung ginawa nila sa akin. Pero bago talaga nila ako patulugin, tanda ko yun, napakaraming doktor habang nakahiga ako. So iniisip ko ng mga time na yun kung operahan ba nila ako or kakatayin. So dahil nga habang inooperahan nila ako mga mamis, hindi ko na alam yung nangyayari. Pero ang sabi ni daddy maghapon din siyang pabalik-balik sa ospital at sa mga ibang ospital, pati na rin sa Red Cross. Kasi nga, dahil nga buong maghapon akong inooperahan doon sa loob ng operating room, kinukulang na yung dugo na nakaimbak. So ang ginagawa ni daddy mga mamis pupunta sa labas kung saan-saan pwede siyang makabili ng dugo kasi nauubos na talaga yung dugo na naimbak namin. Kasi bago talaga ako operahan mga mamis meron na talaga kaming naimbak na mga dugo doon sa ospital. 8 bags or 12 bags ata yun mga mamis kasi nga sobrang tagal kong operahan kaya kailangan na napakaraming dugo. Yung mga dugo pala na yun mga mamis ay binili namin, hindi yun donate. Pero ang dami rin talaga sanang gustong mag-donate. Pero ang problema kasi, syempre, busy din talaga yung mga gustong mag-donate. Ang proseso ng ospital, kapag nagdo-donate, 2 araw silang pupunta sa ospital. Yung unang araw magpapalista, yung pangalawang araw, dun palang magdo-donate. So, syempre, kawawa naman yung mga magdo-donate sa amin. Tumutulong na nga, tapos sobrang maabala pa. Alam niyo mga mamis, maisingit ko lang. Habang inooperahan nga ako, syempre si daddy walang pahinga, pabalik-balik sa ospital, tsaka kung saan siya bibili ng dugo or maghahanap ng dugo. Bago kasi ako operahan or pasok sa operating room, merong pinasok na isang pasyente doon sa aking kwarto kasi nga operahan na rin siya at saka nag-negative na rin siya sa swab test kaya doon na rin siya kung saan akong kwarto. Tapos ayun, sila nakikita kung gano'n nahihirapan si daddy mga mamis kasi talagang pabalik-balik siya syempre yung init nung time na yun tapos umuulan din. Nung natapos na yung pagpapabili or pagpapahanap ng mga doktor kay daddy ng mga dugo, ayun na-stop na si daddy doon sa room tapos nagpahinga na siya. Ang ginawa ng mga kasama namin doon sa kwarto na yun mga mamis, binibigyan nila si daddy ng pagkain, ng lugaw para nga makakain kasi yasin wala talagang kain si daddy. Tapos alam niyo mga mamis, kasi nga siguro na short na talaga si daddy, wala na talagang pambiling dugo kasi kailangan na naman ng dugo. Alam niyo mga mamis, yung isang pasyente doon, binigyan si daddy ng 2,000. Alam niyo mga mamis, yung nagbigay kay daddy ng 2,000 na yun, nakapwa ko pasyente. Cancer din yung diagnose sa kanya. Tapos ayun mga mami, sabi nila kay daddy, kain muna si daddy ng lugaw. Tapos tsaka na nila pinali si daddy para nga makabili na ulit ng dugo na kailanganin ko. So yun mga mami, ano na nga bang nangyari sa akin pagkatapos kong operahan? At dahil naubos nga na naman yung oras ko dito mga mamis antay na lang ulit kayo ng next upload ko. So sa next upload ko mga mamis malalaman nyo doon kung bakit palagi na lang akong critical, kung bakit hindi pa nga ako nagtatagal sa ward, kailangan ko na naman ibalik sa ICU, bakit nagkaroon ng pangalawa at pangatlong operasyon, bakit naapektuhan yung paglalakad ko. Meron pa yun mga mamis na bakit yung maliit na tubo sa loob ng katawan ko biglang pinalitan ng mas malaking tubo or mas mahabang tubo. Sobrang dami kasi talagang nangyari sa akin sa loob ng ospital na yon mga mamis na kung talagang kakilala nyo ako, iisipin nyo talaga na hindi na ako makakalabas ng buhay dun sa ospital na yun sa sobrang daming nangyayari sa akin na hindi maganda sa ospital na yon. Kaya sa ngayon mga mamis, kung ano na lang muna ikwento ko dito, ayun na lang muna. Mahalaga, walang umiyak for today's video. Puro tawa na lang muna kasi alam kong namimiss nyo na yung tawa ko. So sa mga hindi naman nakamiss, bahala kayo dyan kasi hindi nyo ako maawat sa pagtawa ko. Charot! So, yun lang mga mamis, bayat ako'y maglalaba muna ulit kasi sabi ko nga sa inyo sa comment section na tambakan ako ng labahan dahil sa inyo.